Magandang buhay po sa inyo lahat. Alam po ninyo, mga minamahal na kapatid, nakakamangha at halos hindi ko mapaniwalaan. Ito po ay ika-4 na season na natin ng Bishop's Move dito sa TV Maria. At ito pong ika-4 na season na ito ay iuukol natin sa Mahal na Birhen. Ang pamagat po ng ating serye ay Maria, Ina ng Diyos, ating ina. Maria, ina ng Diyos, ating ina. Gusto ko pong magpasimula sa isang nakatutuwang bagay na kung tawagin po natin ang Virgin Mary, kung tawagin sa Ingles, ay mahal na Birhen. Ito po ang paborito nating pag naguri sa kanya, mahal na Birhen. Sa katunayan po, ang inilabas o iniluwal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na pastoral letter tungkol sa Birheng Maria ay pinamagatan na ang mahal na Birhen. Yung pong katagang mahal para sa ating mga Pilipino ay mayroong dalawang kahulugan. Ang unang kahulugan po ng mahal ay ito, o malaki ang halaga, o mataas ang katayuan. Halimbawa po, ito malaking halaga. Tinatanong natin, magkano ba ang relo na yan? At sinabi sa atin, 10,000 piso. Ang mahal naman. Ayan, malaki ang halaga. Makasagutin tayo, mahal man po yan. Panghabang buhay na yan. Mahal, ang gusto sabihin dito, malaki ang halaga. Ang ikalawang kasama nito na kahulugan ay yung mataas ang katayuan. Halimbawa po, sinasabi natin, ang inyong kamahalan. Yan. Kapag ang tao ay maharlikha o tinuturing na may mataas na pwesto, sabi natin, ang inyong kamahalan. Yan po ang unang gustong sabihin ng mahal. Malaki ang halaga, mataas ang katayuan. Ngunit, palagay ko po, mas maganda ang ikalawang kahulugan. Yung kalawang kahulugan ang gusto sabihin ay malapit sa puso. Yan po. Maaring hindi malaki ang halaga, pero malapit sa puso. Halimbawa po, ito pong aking bishop's ring na ito, ay makikita nyo naman po, hindi naman po ito mamahalin o malaki ang presyo, malaki ang halaga. Pero kahit na po ito ay hindi mamahalin, malaki ang presyo, mataas ang halaga, ito naman po ay mahal ko. Malapit po ito sa aking puso. At kahit na ko isasadla ko ito sa pawn shop, baka po hindi man ito bibigyan ng 200 piso. Pero pag nawala ito, malulungkot po ako ng labis. Sapagkat kahit na po ito ay hindi mahal, malaki ang presyo. Mahal ko naman ito. Naalaala ko tuloy yung sabi nung isang babaeng nagalit sa kanyang mister. Sabi niya, "Oy lalaki, pasalamat ka." Sabi niya, kahit na hindi mo kang mamahalin ang mukha mo, mahal pa rin kita. Ayun, hindi mo kang mayaman, pero malapit pa rin sa puso. Alam po nyo, ang ating mahal na ina, kung tawagin natin ay mahal. Aba, bakit mahal? Unang-una po, tingnan ninyo. Napakalaki ng halaga. Hindi lamang dahil sa tao, kundi, sabi nga ni Elizabeth, sabi niya, pinagpala ka sa babaeng lahat. Bakit pinagpala sa babaeng lahat? Napakahalaga, napakalaki ng halaga sa paningin ng Diyos.
sapagkat napakataas naman po ng kanyang katayuan. Bakit napakataas ng kanyang katayuan? Sapagkat siya po ang hinirang ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos. Maging ina sa makatuwid ng Diyos anak. Kanya kung tawagin po natin ay ina ng Diyos. Kanya po, napakataas ng katayuan. Napakataas ng halaga sa mata ng Diyos. Ngunit, tinatawag din po nating mahal, sapagkat malapit sa ating puso. Nako, tayo po mga Pilipino, wika nga po sa Eucharistic Congress hymn na ating inaawit nung unang magdaos ng International Eucharistic Congress dito, noong 1937. Sabi po natin tungkol sa bayang Pilipino, Pueblo amante de Maria, bayang nagmamahal kay Maria o bayang sumisinta kay Maria. Mahal po natin siya. At bakit naman po natin mahal? Ay sapagkat ina ni Kristo ng ating tagapagligtas. Ina natin. Kaya napakalapit po sa ating puso. Sabi nga po ng Second Vatican Council, ang kanyang katayuan ay highest after Christ. Tapos ang dugtong, and very near to us. Kaya po, bagay na bagay, mahal na Birhen. Naku, ang tamis-tamis po sa ating labi. Yung po mga taga-Bicol, kung tawagin po siya ay simple lang, si Ina. Kay tamis sa labi. Nabanggitin ang pangalan ni Maria. Isa sabihin po ako sa inyo, alam po nyo, noong September 12, nung umpisal ako, at ang penance na binigay sa akin ng pare ay ganito, yun po ay kapistahan ng Holy Name of Mary. At sabi niya, dasalin mo ang 10 abaginong Maria. Ngunit, tuwing babanggitin mo ang pangalan ni Maria, namnamin mo. Sabi niya, namnamin mo ang tamis ng ngalan na ito. Yung pong isang Focolare priest, ito po Italiano. At alam nyo, mga Italiano rin naman deboto kay Maria. Nung nagpunta dito sa Pilipinas, kasama po namin yan Nung nagtagal-tagal na siya dito, sabi niya sa akin, kayo mga Pilipino, kaya pagka tungkol kay Maria, naloloko kayo. Voi Filippini siete mati per Maria. Totoo nga po. Dahil mahal natin siya. Siya ang ating ina. Kanya nga po, siya ang magiging paksa natin sa buong serye na ito. At hindi tayo magsasawa, sigurado ko. At matutuwa tayong makikinig ng tungkol kay Maria sapagkat hindi isang teorya ang pinag-uusapan natin, kundi isang tao na napakahalaga sa mata ng Diyos. Binigyan niya na napakataas na kalagayan at napakahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. At ibinigay niya sa atin para maging ina na nagmamahal sa atin at atin namang minamahal. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Karakteristik po o katangian ng Philippine Christianity ang pagiging Marian, Maka-Maria. Mahal po tayo ni Maria, mahal natin siya. Kaya, siya po ang ating pag-uusapan. Pero aminin ko po, pagdating din po naman kay Maria, nako,
marami din po tayong kontrobersya. Marami rin po tayong mga debate, mga usapan, di pagkakaunawaan. Kaya sisikapin po natin sa mapayapang paraan naman na harapin din itong mga controversies o mga usap-usapin tungkol kay Maria na ating ina. Para sa ganun ay magpaliwanag tayo at magkaroon ng liwanag, magkaliwanagan. At palagay ko naman, sa totoo lang po, kapag ka nagkaliwanagan, pati na yung ating mga kausap, na marahil ay, halos binabaliwala si Maria o hindi binibigyan ng espesyal na parangal. Sila rin po ay matututong humanga kay Maria at magmahal sa Kanya. Kaya po, huwag kayo magsasawa dito sa ating serye. 13 episodes po itong ating gagawin sa babaeng, kung tawagin po ni Fulton Sheen na arsobispong Amerikano na ngayon po ay pinuproseso ang kanyang beatification. Sabi niya, the world's first love. At ito naman po idudugtong ko, kahit hindi naman ako kasing galing ni Fulton Sheen. Sabihin ko, hindi lang the world's first love, the Lord's first love. Ang unang minahal ng Panginoon at ang una nating minamahal. Mahal na Birheng Maria. Break muna po tayo. Kanina po bago tayo nagtapos, sinabi ko na si Maria ay the Lord's first love. At ito po ay makikita natin sa banal na kasulatan. Mababasa po natin ang tungkol kay Maria sa Bagong Tipan, unang-una sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At mababasa po natin kung paano isinugo ng anghel, sinugo ng Panginoon, ang anghel na si Gabriel sa isang dalagang taga-Nazaret na ang pangalan ay Maria. At ito po ang bati ng anghel. Sabi sa kanya, rejoice, full of grace. Yung pong mga katagang full of grace na sinasaling naman natin sa Tagalog o sa Pilipino na napupuno ka ng grasya. Pansinin ninyo, sa English ay 3 kataga, full of grace. Sa Pilipino, 4 na kataga, napupuno ka ng grasya. Ngunit, alam po ba nyo, sa original na Griego, ay isang kataga lang po yun. Kekaritomene. Ano po ang gustong sabihin ng salitang Griego, katagang Griegong kekaritomene? Isang kataga lang po yun. Ang gusto pong sabihin, ayun nga, napupuno ng grasya. Full of grace. Pero, mula sa labi ng anghel na bumati kay Maria, ito ay wari bagang pinakapangalan ni Maria galing sa Diyos. Ito po ang pagkakapangalan sa kanya ng Diyos na puno ng biyaya. Talaga, puno ng biyaya. Isipin po ninyo ang gustong sabihin ng kekaritomene. Yung salitang Griego na yun, ang kahulugan ay pinuno o kinapuno-puno ng Diyos sa permanenteng paraan. Permanenteng paraan. Hindi pansumandali, kundi sa permanenteng paraan ng kaniyang biyaya. May mga kapatid, alam po ninyo, ang ginagawa ng biyaya. Ang ginagawa ng biyaya ay pinagaganda
ang tumatanggap ng biyaya. Kanya, sa lahat po ng mga babae, si Mary ang pinakamaganda. Pinakamagandang babae. Hindi ko po sinasabing pinakamagandang katawan. Hindi po. Hindi ko po sinasabing pang-universe ang mukha. Hindi. Pero ang kanyang pagkatao, ang kanyang puso ay lubos na kalugod-lugod sa Diyos at nakatutuwa. Nakaranas na po ba kayo nang tumingin kayo sa isang napakagandang babae at sasabihin marahil ninyo, oh, kay ganda. Kay ganda. At hindi ninyo mapigilan ng pagngiti. At ang tamis ng inyong pakiramdam. Aba, nung sabihin po ng anghel yun, Anghel Gabriel, kay Maria, Kaire ke karito mene, magdiwang ka. Ikaw na napupuno ng grasya. Kay laki po ng tuwa ni Gabriel. At alam niyo po, si Gabriel, sinigundahan naman ni Elizabeth. Abay, nung dumalaw si Maria sa tahanan ni Elizabeth, at batiin niya si Elizabeth, napabulalas po itong matanda na nagdadalang tao. At ito po naman ang sinabi niya, Blessed are you among women. Pinagpala ka sa babaeng lahat. Sa lahat ng babae, ikaw ang higit na pinagpala. O alam ni Elizabeth na pinagpala siya. Pero alam niya, talong-talo siya sa pagpapalang ipinagkaloob kay Maria. At si Maria din naman po, alam nyo, nung siya naman ay tumugon sa papuri ni Elizabeth, pakinggan nyo, hindi naman po mayabang si Maria. Sa katunayan po, si Maria ay pinakalimbawa natin ng kababang loob. Ngunit makatotohanan si Maria at nang siya ay lukuman din ng Espiritu Santo. Ngayon naman po, pakinggan nyo ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, hindi bilang pagmamalaki, kundi bilang pagpupuri sa Diyos. All generations will call me blessed because the Almighty has done great things for me and holy is His name. Tatawagin akong pinagpala ng lahat ng salit-saling lahi sapagkat gumawa sa akin ng dakilang bagay ang makapangyarihan sa lahat at banal ang kanyang pangalan. Kanya po, saan man manggaling, makikita natin si Maria, ay nako, talaga pong blessed, pinagpala, napupuno ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Ngayon, tanong, bakit naman pinagpala ng Diyos? Anong dahilan? Mayroon pong napaka-espesyal na dahilan. Ano po yung special na dahilan na yun? Itong babaeng ito, na taga Nazaret, kahit nahamak marahil sa paningin ng mga tao, ito po naman ay siyang hinirang ng Diyos na maging ina ng kanyang anak. Ito po, tingnan ninyo. Ang Diyos, mayroong napakahalagang proyekto para sa mundo. At ang proyekto po ng Diyos ay nakasentro kay Kristo. Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sabi niya, etong plano ng Diyos. This is the plan of God. Hidden. Natatago dati. But now revealed. Ano yun? To gather all things together under Christ as head. Yan.
na iipunin niya ang lahat ng bagay, lahat ng tao, lahat ng nilalang sa ilalim ni Kristo bilang ulo ng buong santinakpan. Si Kristo ang sentro ng plano ng Diyos para sa mundo at para sa buong santinakpan. At ngayon, gusto niya na ang kanyang anak, na Diyos anak, yung sinasabi ni San Juan, na salita ng Diyos, na kasama ng Diyos nung unang-una pa. At totoong Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi po ng John chapter 1, verse 1. Ito po ang plano ng Diyos. And the Word was made flesh and dwelt among us. Gusto niya na ang kanyang anak na yan ay maging tao. Na ang Diyos anak ay maging Kristo sa ating piling. At paano magiging tao? Aba, magiging tao sa pamagitan ng pagkakapagdalang tao sa kanya ng isang babae at pagluluwal sa kanya at pagpapasuso, pagpapakain sa kanya, pangangalaga sa kanya, pagpapalaki sa kanya, pagtuturo sa kanya. Itong kanyang anak ay magiging tao sa pamagitan ng pagiging anak ng isang babae na kanyang magiging tunay na ina. Kanya nga po, ang sabi naman ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, ika-4 na kabanata, sabi niya, when the fullness of time came, God sent His Son, born of a woman, that we might receive the adoption of sons. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae upang tayo ay maging mga ampon na anak ng Diyos. At sino po yung babaeng nagsilang na yun sa kanya? Walang iba po kundi si Maria. At yan nga po ang mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas sa unang kabanata. Si Maria na tinawag na Kekaritomene, pinuno ng Diyos ng kanyang biyaya, ay inalok na maging anak, na maging ina ng tagapagligtas. Nagtanong si Maria, paano mangyayari ito samantalang ako'y birhen? Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito, ang isisilang sa iyo ay tatawaging banal, anak ng Diyos. At sinabi pa sa kanya tungkol kay Elizabeth na sa kanyang katandaan, kahit nabaog, ay nasa ika-6 na buwan na. At sabi ng anghel, walang imposible sa Diyos. At ngayon, si Maria, buong pananampalataya, buong pananalig, tumugon sa alok ng Diyos. Sabi niya, ako ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin, ayon sa iyong sinabi. Pinagpala po si Maria talaga, sapagkat nakinig sa salita ng Diyos at napailalim dito, sumunod dito sa salita ng Diyos na kanyang narinig. Sasabihin nga po ni Jesus, nung siya'y nabubuhay na, sa isang babae na pumuri sa kanya, sabi niya, sabihin mo, mapapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yan po si Maria, mahal na Birheng Maria. Break muna po tayo. At pagkatapos po, susunod natin ang panayam. Magandang buhay po muli. Mapalad tayo ngayong araw na ito sapagkat panawin po natin ang isang talaga napakadalubhasang Katoliko. Ang akin pong tinutukoy ay si Brother Marwil Yasos. Si Brother Marwil po ay isang abogado. At sa katunayan po, alam nyo, tumakbo na rin po siya bilang senador ng Pilipinas. Sayang nga lang po, hindi nahalal. Kung nahalal lang po, isang napakagaling na senador sana.
Ngunit ngayon po, si Brother Marwil ay talagang abalang-abala sa isang bagay na gustong-gusto niyang gawin. Ang pagpapaliwanag sa ating pananampalataya at ang pagtatanggol sa mga katuruan ng ating pananampalataya. Siya po ay sumulat ng isang libro, Defending Mary, Our Mother. Tama ba yung aking pagkakasabi, Brother Marwil? Yes, magandang araw, Bishop. Magandang buhay po sa inyo at sa ating mga tagapanood. Tama po, yun po yung aking libro. Okay. Alam mo, binasa ko yung libro mong yun. Kasi binigyan mo ako ng complimentary copy. At sabi ko, itong libro ito, napakapuno ng information. Daig pa yung mga ginagamit namin libro sa seminaryo. Sa totoo lang, walang bulahan. Talagang gusto ko mailagay yun sa kamay ng mga seminarista. Paano ka nagka-interest na gumawa ng ganung aklat na punong-puno ng information at pagmamahal sa ating mahal na ina? Yung pagmamahal po sa mahal na Birhen, Bishop, andun na dahil Bicolano ako eh. Sabi niya kanina, ina ang tawag namin sa mahal na Birhen. Pero dahil ako po ay tagapagtanggol ng ating pananampalatayang Katolika, ang lagi ko pong napupuna na mga tanong ay may kinalaman sa mahal na Birheng Maria. So minarapat ko na sumulat ng isang libro na kung saan dito sinasagot ang lahat ng mga katanungan ng mga kapatid natin na nahihiwalay sa ating simbahan upang masagot yung kanilang mga tanong tungkol sa mahal na Birheng Maria. Ayun, yung mga batikos na mga Opo. protestante, Opo. o mga born again, marahil, ilang taon mong sinusulat yung librong yun na punong-puno ng kaalaman. Actually po, nagsimula po yun doon sa mga outline ko, sa mga talks, no? So, isinusulat ko siya sa index card hanggang kumakapal na. Sabi ko, sayang naman kung hindi may lalathala. So, ang ginawa ko, tinype ko ho siya, tapos hinanapan ko ng mga references. Kaya marami pong naka-footnote. So, it took me mga around 3 to 4 years bago po natapos. Ayun. Ngayon, napakadalas mong inaanyayahan sa mga iba-ibang grupo o mga iba-ibang parokya. At bukod sa, of course, yung programa mo Apo. sa TV Maria mismo. So, ano ang pinaka gusto mong talakayin pagka ikaw inaanyayahan, lalo na tungkol sa ating mahal na ina? Mas gusto ko pong pinag-uusapan yung kakilanlan ng ating mahal na Birhen sa pamamagitan ng mga Marian dogmas. At kung paano mas mapapalalim yung pag-ibig natin sa mahal na Birheng Maria at maunawaan kung ano ba talaga ang pananampalatayang Katoliko tungkol sa Kanya. Ayun. At ito, siyempre, ang inuuna natin ay ang pagiging ina ng Diyos. Opo. Ng ating mahal na ina. Ano ang masasabi mo tungkol sa doktrinang ito? Alam naman natin na hindi lahat gustong tanggapin ang titulo na ina ng Diyos. Ito po, Bishop, para sa akin, ang titulong ito ay mas nagpapakilala kung sino ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat tinawag natin ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nangangahulugan na tayo naniniwala na si Kristo ay totoong Diyos. Ayun. Pero teka muna, si Maria ay babae, isang tao. So nangangahulugan na si Kristo ay totoong tao. Ay, Pero iisa lang ang Kristo, totoong Diyos at totoong tao, pero iisang persona lamang. Ayaw. Kita po nyo, yun ang gusto ko po sabihin Napaka-liwanag, napakadali ng pagpapaliwanag ni Brother Marvin. Hindi ko narinig yan nung ako'y nag-aaral sa seminaryo, yung kasimplihan ng pagkakapaliwanag mo na yan. Ano naman ang masasabi mo doon sa mga nagsasabi, marami ito nagsasabi ngayon, bakit ba ninyo masyadong pinagkakaabalahan si Maria? Sabi naman ni Jesus, babae. Ano yan sa iyo sa akin? Sabi, babae. Pagkatapos doon sa krus, mamamatay na lang siya. Sabi, babae. Nariyan ang iyong anak. Siguro- Sabi lang, babae. Hindi man binigyan ng special na tayo. Kay mga Katoliko, kung ano, Queen of Apostles,
Queen of Virgins, Queen of Martyrs. Anong? Yung po kasing pagtawag sa kanya na babae ng Panginoong Hesukristo ay napaka-significant po nun, napakahitik po sa kahulugan. Very theological po ang dating ni Saint John among the evangelists. Kasi dito, inginunguso na ng Panginoong Jesus kung sino yung binabanggit na babae sa Genesis 3:15. The woman with the seed, di ho ba? At andoon na rin sa Galatians chapter 4 verse 4 na binanggit po ninyo, Bishop, born of a woman, born under the law. At pagdating sa kahuli-hulihang bahagi ng Biblia, ang Revelations chapter 12, andun na naman, the woman clothed with the sun. So dito napaka-importanting tingnan na si Kristo mismo ang nagsabi na yung babae sa Genesis, yung babae sa New Testament at sa Book of Revelation ay walang iba kundi ang kanyang ina, the woman of the Bible. Kanya, sa pagkakapresenta mong ganyan, sa makatuwid ang pag-appreciate natin o pagkilatis natin kay Maria, hindi lamang sa isang bersikulo. Opo. Di ba? Tinitingnan mo ang lawak ng pananaw. Mula Genesis, sabi yun, I will put enmity between you and the woman. Tama po. Tapos, Book of Revelation, a woman clothed with the sun. Tama po. Tapos, sa gitna, yun, born of a woman. Ay, tama nga. Napakalaka niya. Ganyan sana, hindi po ba? Apo. Ang pananaw natin, pagka tinitingnan natin ang mahal na Birhen, hindi lang sa isang kataga na nandito, itong katagang ito. Hindi rin ayon sa ating pag-unawa lang, kundi yung pag-unawa ng Biblia, yung napakalawak pala ng sinasakop ng salitang woman, no? At idadagdag ko lang, Bishop, yung salitang woman sa Greek gune. At maraming mga dalubhasa sa wika, lalo na ng biblical languages ng Greek, na ang salitang woman ay pwede ring katumbas na kahulugan ng lady. Kaya tayo mga Katoliko, ang tawag natin sa mahal na Birheng Maria ay lady. Kasi ganun pala siya parangalan ng kanyang anak. Di ba napaka-sweet ng Panginoong Jesus? Ang tawag niya sa kanyang nanay, lady. Kaya tayo din, Our Lady, Nuestra Señora. Ayun. Bayan. Parang bago rin na dating sa akin yan. Yung guni pala, lady. Lady. Honorable woman. Yes, opo. Woman who may honor. Opo. Na ating pinararangalan. Yung ating mahal na ina, makikita naman natin, isang babae din. Ano sasabihin mo sa, paano yan? Sasabihin, babae, tao. Tapos asawagin, ina ng Diyos. Abay di, may ina ba ang Diyos? Yan, yan ang binibira nila Opo. Alam mo, Bishop, yan po ay difficulty ng hindi nating kapanampalataya sapagkat hindi nila lubusang nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung tanggap mo ang Panginoong Hesukristo na totoong Diyos at siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ni Maria at ipinanganak ng mahal na Birheng Maria, matatanggap mo na si Maria ay ina ng Diyos. Dahil ang pagiging ina ng Diyos, alam naman natin ang kahulugan nito at natutunan ko to sa iyo way back in 1985 sa isang magazine na tinago ko, Bishop, bibigyan kita ng kopya, na hindi nangangahulugan na siya ay ina ng Diyos Ama dahil lola na siya ni Kristo pag nagkataon o ina ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ay dalisay na Espiritu, hindi nagkatawang tao at hindi rin siya ina ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya lang yung ikalawang persona ng Santissima Trinidad na tunay na Diyos ay nagkatawang tao lang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ayun. So, kompleto. At saka, narinig ko rin to, pinaliliwanag mo ito, na natuwa ako na narinig ko sa TV. Kasi sasabihin, ang ibinigay naman niya yun lang namang katawan. Hindi naman niya binigay ang personality ni Christ. Person na si Christ. Ba't tatawagin siya? Ba't hindi na lang siya tawagin ina ng pagkatao? Opo. Sapagkat alam po ninyo na yung pagkatao ni Kristo at kanyang pagka-Diyos ay hindi pwedeng mapaghiwalay simula ng incarnation.
Kaya marapat lang natawagin si Maria na ina ng Diyos. Alam po ninyo, yung nanay ko, nung ako'y ipinanganak, ang ibinigay niya lang naman sa akin ang aking katawan eh. Hindi naman binigay ang aking kaluluwa, pero tinatawag siya na ina ko. Yun. At Ina ni Marwil. ina ni Marwil. At minsan nga ho, sinasabi, ina yan ni attorney. Hindi rin naman ipinanganak ng nanay ko ang aking pagiging abogado. So, ganun lamang ho yun. Ayun. Kanya napakahalaga na yan. Kailangan din gagamit ka rin ng philosophy. Ano? Opo. Pag-interpret mo sa salita ng Diyos, na kailangan unawain. Pero ang napakaganda ng punto, inilabas mo na kanina ito, na yung pagtawag sa kanya na ina ng Diyos, inilalabas nito kung sino talaga si Kristo, kung ano siya. Tama po. Di ba? Saan itinuro ng simbahan na talagang in a solemn declaration Apo. ito? Yung dogma po ng Mother of God ay itinuro solemnly ng simbahan sa Council of Ephesus noong 431 AD upang ituro kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo na damay lang ang kanyang ina. Dahil si Maria ang bukod tanging testigo na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, ngunit iisang persona. Ayun. Si Nestorius kasi, ang gusto niya palabasin Ang iniluwal ni Maria, tao no? Oo, Tapos saka nilukuban o binabaan ng anak ng Diyos. Kanya, sabi niya, payag na ako. Siya ay ina ni Kristo. Ngunit ayokong pumayag na siya ay ina ng Diyos. Mukhang ganun ang kanya Kanya, ang simbahan nagmatigas na, hindi, tawaging ina ng Diyos sapagkat ang kanyang isinilang, Diyos na. Diyos ang nagkatawang tao sa kanya. Diyos ang kanyang pinagdalang tao. Diyos ang kanyang isinilang. Tama po. Di ba? At ito po ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Dahil kung si Kristo ay hindi tunay na Diyos at hindi tunay na tao, hindi po tayo maliligtas. Ayun. Kanya, makinig pa po tayo pagkatapos ng isang mali na break. Brother Marwil, sa inyong pakikipagtalakayan sa mga iba-iba mga tao, ano ang naririnig ninyong mga difficulties o kaya problema o kaya yung ngayon nilang paniwalaan tungkol sa tinuturo ng ating simbahan? Abay, napakarami ho, kagaya ng perpetual virginity of Mary. So mahirap sa kanila tanggapin na si Maria ay birhen bago nung manganak hanggang matapos manganak. Virgin before, during, and after the birth of Jesus Christ. Pero mas nakikita ko po na ang difficulty nila ay pagdating doon sa pagbibigay ng parangal sa mahal na Birheng Maria. Bakit ayaw nilang parangalan? Samantalang ang ating mahal na ina mismo sinabing, all generations will call me blessed. Opo. At ang anghel mismo, ang Diyos sa pamagitan ng nagsabi sa kanyang, full of grace. Pinuri din naman siya ni Elizabeth. Blessed are you among women. Ano dahilan at ayaw pa nilang parangal? Siguro po, reaction ito dahil akala nila ang mga Katoliko ay sumasamba kay Maria dahil ayun. nagpaparangal. Pero ipinapaliwanag po natin na hindi ito pagsamba na nararapat para sa Diyos, kundi ito ay paggalang. Ayun. Ngunit mataas na paggalang dahil siya, kumbaga sinabi, blessed are you among women. At mas mataas ang antas niya kaysa sa ibang mga santo dahil siya lamang ang ina ng Diyos. Ayun. So, reaction ito. Reaction po, opo. Akala nila sinasamba natin. No? Bakit naman? Pero kung titingnan ko yung mga Katoliko, talaga naman, pag mapagmahal ka, siyempre, mga gestures of love, hindi ba? Opo. Anong minamasama ba nila yun? Sa tingin ko, Bishop, problema po nila kasi ay nawalan sila ng tamang konsepto ng pagsamba. Kasi pag protestante ka, yung kanilang pagsamba, aawit, magpipreach, di ho ba? Kaya pag nakita nila na tayo ay nangangaral tungkol kay Maria o kumakanta o maawit kay Maria, akala nila sinasamba natin. Pero hindi ho, kasi wala silang holy sacrifice of the Mass. Na ang misa ay ibinibigay lamang natin yan sa Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Hindi inialay yan kahit kanino.
may maipapayo ka ba sa mga Katoliko? Para sa ganun yung mga kapatid natin, hindi sumama ang loob o yung magkaroon ng objection o difficulty sa pagtingin kay Maria dahil sa ating ginagawa. Una po sa lahat, kailangan dyan yung tamang pananampalataya no? Alamin natin ang katuruan ng simbahan at tingnan natin kung anong kalooban ng mahal na Birheng Maria dahil si Mama Mary mismo nagsabi, do whatever He tells you doon sa kasalan sa Cana. Kaya lahat ng Marian devotion ay magdadala dapat sa atin sa Panginoong Hesukristo. Ayun. Dahil kapag nahimpil tayo kay Mama Mary, hindi yun ang totoong kagustuhan ng Panginoong Diyos at ni Mama Mary mismo at ng simbahan, kundi tayo ay maakay madala sa mas marubdob na pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoon. Naalala ko habang kinukwento mo yun, sabi mong naihimpil kay Maria, naalala ko yung madalas na kinukwento ko rin sa mga tao, si Aling Soledad, na rosaryo ng rosaryo, nagmimisa na, nagro-rosaryo pa, nakita ng pare. Sabi niya, nako, tutulong ko itong matandang ito. Nag-sermon siya, sabi niya, habang ako'y nagmimisa, tigil muna po ninyong pag-rosaryo at ibuhos natin ang ating kalooban dito sa misa. Ngunit si Aling Soledad, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Nako, sabi ng pare, kailangan gumawa na ako ng paraan. At tapos, nung misa, lumapit si Aling Soledad sa statwa ng Mahal na Birhen Maria. At doon na nun, patuloy na naman ang panalangin ng rosaryo. Sabi nitong pare, Soledad. Sabi, hindi siya pinansin, nagdarasal na rosaryo. Patuloy, Ginong Maria na pupunong na, Soledad. Sabi niya uli, hindi pa rin pinapansin. Ginong Maria na pupunong ka ng grasya. Tapos katlo, sabi ng pare, Soledad. Ginong Maria, sino ka? Sabi ni Aling Soledad. Sabi ng pare, ako si Kristo. Sabi ni Aling Soledad, tumahimik ka, kinakausap ko ang nanay mo. Sabi niya, ayun, nahihimpil. Nahihimpil. Hindi na dumaloy doon sa dapat patunguhan. Yun. Dapat Christo-centered. Ayun, tama. At meron akong gustong imungkahi. Pagkat yan, sinabi mo nasa wedding at Cana, di ba? Wedding at Cana. At tama-tama yan, Christ-centered. Pero meron ding ako nakikita na pwede nating maging test ng kung tunay ba, genuine na devotion kay Maria, kinalulugdan ng Diyos. Itong concern for the other. Di ba? Di ba di sa Cana kanya niya nasabi yun talagang meron siyang pagmamalasakit dito sa mga kinakasal na mapapahiya. Kanya, yung dalawang yun, palagay ko, ang parang kumbaga sa pinaka-test. Ito ba'y tumutungo kay Kristo? At ito ba'y tumutungo sa pagmamalasakit sa kapwa? Tama ho yun. Kasi nakita natin doon na napuna ng mahal na Birheng Maria na wala ng alak, mapapaya yung bagong kasal. Kaya siya'y dumulog sa Panginoong Hesukristo. So nakita natin doon, the Blessed Mother talaga is the Mother of Perpetual Health. Talagang. At napakaganda rin yung kanyang sinabi, do whatever He tells you. She is the Mother of Good Counsel. Okay. Ito, naririnig ko naman to. Paano mo kaya sasagutin ito? Bakit ang dami-daming imahe ni Maria? Ang dami. Hindi ba isang babae yan? At ang dami-dami yung mga pangalang binibigay kay Maria. Our Lady of the Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of La Salette, Our Lady of the Poor. Bakit? Ang dami-daming pangalan, ang dami-daming itsura. Anong sasagutin yun? Natanong na rin ho sa akin yan. Alam mo, Bishop, pagdating po doon sa iba-ibang mukha ng mahal na Birheng Maria, yan po ay nagpapatunay lamang na parang sinasabihan tayo that she is the mother of all men. Na ako ay ina ng lahat ng sangkatauhan. Pilipino ka man, maitim ka man, Italyana ka man, ako ang inyong ina. Kaya yung mga pagsasalarawan sa kanya
ay nagpapakita na kahawig natin siya, kamukha natin siya, dahil siya ang ina nating lahat. Dahil si Kristo ang Panginoon nating lahat. Doon naman sa iba-ibang titles ng Mahal na Birheng Maria, napakadami yan. Yung mga titulo kasi ng Mahal na Birheng Maria, these are the titles of her ministries. Ito yung kanyang mga gampanin. At kung tayo ay nakikipag-relate sa kanya sa pamamagitan ng titulong ito, dahil may kahulugan ito sa atin. Kung sa isang tao na ang Mahal na Birheng Maria ay ina ng laging saklolo, that's how I will relate to the Blessed Virgin Mary. Kagaya ko ho, iba-iba rin ang title ko. Kanina tinatanong mo ako kung paano mo ako ipapakilala. Attorney Marwil ba o Brother Marwil? Pag ako kinausap mo, ang tawag mo sa akin, Attorney Marwil, ang pakikitungo ko sa iyo ay bilang abogado. Pag tinawag ako ng nanay ko, anak, ang pakikitungo ko sa kanya bilang anak at siyang aking ina. Ganon din sa Mahal na Birheng Maria. These titles are her ministries of love. When you approach her through this title, you are acknowledging that this title is real to you. Naramdaman mo na siya talaga ay ina ng laging saklolo sa iyo. Sa pagpapaliwanag mo yan, nakikita ko ang approach sa ating mahal na ina. Hindi pwedeng intellectual lang. Di ba? Kinakailangan puso. Sabi nga, kinakailangan may puso. May puso. Pag hindi mo ginamit ang puso dyan, wala, kailangan yung affective, wika nga, di ba? Hindi lang intellectual. Tama po. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon. Ang relasyon po ay hindi lang naman intellectual . You don't use the language of precise theology, ika nga. Ang ginagamit mo ay yung lingwahe ng puso, yung nararamdaman. Ayun. Kanya pala tamang-tama yung tawag natin sa kanyang mahal na birhen. Oh, mahal. Theologically, the highest after Christ. Mother of God. Pero talagang and very close to us. Yes. Mahal ng ating puso. Sa mga nakikita mong pagdidibusyon natin mga Pilipino, ano pa ang gusto mong makitang mai-revise, maidagdag, o meron ka bang gustong mawala? Gusto ko po sana mas lumalim pa. No? Mas makilala natin ng lubusan ang Mahal na Birheng Maria dahil pag nakilala natin siya, mas lalo nating makikilala ang Panginoong Hesukristo. Ika nga, kung gusto mo magpaturo kung sino si Jesus, magpaturo ka sa nanay niya because mother knows best. At kagaya din po ng nasabi mo, Bishop, sana laki pa natin ng malasakit sa kapwa. No? Dahil dito dapat pumapasok yung imitation of the Blessed Virgin Mary. Kung mahal natin si Maria, tularan natin siya. Na siya ay may pagkalinga, may pagmamahal sa kapwa. Nung siya'y nagdalang tao, pumunta siya kay Elizabeth kaagad. Dali-dali siyang pumunta upang ma-share ang Panginoong Hesukristo. Doon sa kasalan sa Cana, nawala ng alak yung bagong kasal, naantig ang kanyang damdamin, dumulog sa Panginoong Jesus, ginawa ang isang himala ng Panginoon dahil lamang sa pakiusap ng kanyang nanay. So, yun po ang gusto ko sanang mangyari, na yung ating debosyon sa Mahal na Birheng Maria ay magbunga ng paglilingkod. Na katulad ng Mahal na Birheng Maria, masasabi natin sa ating sarili, ako'y lingkod ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ayun. Naku, napakaganda. Kapag ka ang naging bunga, yung mabuting pakikugnayan hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. Pagmamalasakit. Kanya siguro, sa panahon po ito, lalo na itong Jubilee Year of Mercy, maganda siguro alalahanin yung tinatawag na sa Hail Holy Queen, Mother of Mercy. Ina ng awa. Di ba? Dito po, may common yan. Meron sa, alam ko, sa parokya sa Novaliches, Our Lady of Mercy. Sabi, sana itong awa na ito na pinakita ng Diyos pamamagitan ng kanyang anak, masinagan din po sa atin ng mga anak ni Maria. Tama po. Sapagkat
kung siya ang ina ng awa at ina natin siya, dapat tularan natin ang ating ina na tayo din ay maging instrumento ng awa ng Panginoong Diyos. Amen. At maraming salamat sa iyo, Brother Marvil. At hari naman sa mga susunod na episode, kasama ka pa rin namin. Thank you po, Bishop. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Come and keep